Hello guys, welcome to my vlog. Happy Sunday sa inyo. Meron tayong pag-aaralan ngayon, tulad ng pinangako ko sa inyo. Every Sunday magkakaroon tayo ng balitaktakan regarding sa basketball FIBA rules pa rin. So papag-aralan natin tong video na to. Panoorin nyo ng mabuti kung ano ang pwede nating igawa dito, kung ito man ay hindi natawagan o natawagan man ito. So saan natin to pwedeng basahin o saan natin pwedeng ihirentulad para makuha natin yung tamang procedure dito sa play na to. Let's watch this. Ayun guys, offensive possession po ng na blue. Paatake si Clarkson dyan. Yung puti number 12, tingnan nyo, yun yung bumigay doon kay Pardo. Yan po. So yun guys, napanood nyo yung videos, no? So yung dark team dyan, paatake sila, then biglang pagkakatira na successful yung tira diyan pero may nangyari. Yung nakita niyo naman yung nilagyan ko ng arrow, no, binigyan ng light color player yung ating yung isang player, no, yung center. So yun nga, after a shot, ang unang pwedeng gawin diyan guys, pwede siyang ipasok dun sa tinatawag natin na head coach challenge, no? Kung talagang inavail siya ng nung team na Team Blue, no? So dahil hindi siya na-avail, so magiging papasok siya sa miss call ng referee, no, officiating natin, no? So pwede siyang i-request ng one at a time during the game, no, ng both teams kung gusto nila. So how if na-request nga nila yung head coach challenge na yan, no, meron naman tayong tinatawag na IRS guys, no. So yung play na yan, papasok siya dun sa tinatawag natin na act of violence, no. So lahat naman yan mababasa natin at ano-ano yung mga pwedeng mangyari at ano yung protocol sa act of violence. Nag-take note ako dito para sa mga resibo natin. Unang-una, so sa F3.3, maaari natin siyang doon natin pwedeng makita yung instant replay natin, no. Yung kumbaga kung siya ba ay papasok doon sa disqualifying, no, na ngayon ay nasa na nalipat na siya dun sa tinatawag nating article 40 na yung ngayon disqualifying foul natin So yung 39 nasa article 39. So kasi nalipat na binago na ng FIBA sa yung ating kung saan natin mababasa yung mga yan, no. Sa October 1st pa yung article 36 hindi naman nabago. Yung 37, siya napunta na siya dun sa disruptive foul. So, dating unsportsmanlike foul yan guys no? Naging disruptive foul. So, yung senyas nga natin dyan ang medyo hindi pa natin pwedeng ilathala kasi hinintay pa natin yung federation dyan sa Samahan Basketball ng Pilipinas, no? Kung paano yung magiging senyasan yan. Yung 38, yan naman yung tinatawag na playground. Yan yung dating disqualifying foul. Pero ngayon, siya ay naging parang senyas ng unsportsmanlike foul, no? So, yung 38, bali siya na yung playground natin, no? Yung 39, siya na yung disqualifying. So, iniba-iba na siya ng na binago lang yung positioning ng kung saan natin mababasa. Then yung iba, sineperate lang nila, kinategorize nila kung saan pwedeng ilagay. Yung dating unsportsmanlike foul, so naging disruptive foul na siya at hinati sa dalawang kategorya. So yung dating apat na kategory, yung dalawa na punta dun sa natin kung paano natin tatawagan, non-contact foul tsaka yung may contact foul sa playground, no. So medyo talagang sa una nalilito talaga tayo, pero pagka ating hinimay-himay maunawaan din natin guys. Huwag tayo masyadong malito dyan, no. So yun, papasok tayo dun sa tinatawag natin na 39 2.1, no.
dun sa disqualifying. So ano ang magiging hatol natin diyan pag gaganyan, no? Since na-shoot na po 'yan ng ng blue, oo, na-layup 'yan eh. Then upon review, in instant replay na IRS natin, nakita natin na yung isang team nabigyan pala yung isang player natin, no? So, si Fajardo yan eh, yung nabigyan, no? So, pwede po natin yan, pinahan, no? Yung gumawa niyan, mga kapitos. Kahit na hindi po yan nakuha, na i-request ng team, ng Team Blue, no? Philippines, no? So, pwede po siyang i-stop ng referee. Then, re-reviewin po nila. Kapag yan po ay napatunayan at nakita po nila na may nangyari talaga, na pumasok pa siya dun sa act of violence. So, ang mabibigyan po ng diyan, disqualifying po yung yung player na gumawa niya, no? Sa ano bang team yan, sa white. So, maaari po siyang ma-disqualify, no? So, pagdating naman po dun sa player na binigyan niya o si Fajardo, mabibigyan po kung kaya pa niyang tumira, siya po yung makakatira po ng 2 free throw, no? So sa act of violence po kasi, kahit na po nakashoot na yan, mabibigyan pa po natin, marireverse po yung diyan. Hindi naman po pwedeng natawagan po natin ng disqualifying yan, wala pong penalty. Ang tanong po nung iba, sir, yan po ba ay 2 free throw lang? Lagi pong may katambal ang natin, act of violence. Kapag po yan ay pininahan natin, mabibigyan po natin ng 2 free throw plus ball possession po yan. So kahit na po nakatira na po ng basket yan, no? Madidisqualify pa po yung player na gumawa niyan. So 14 second shot clock, opposite of the scorer's table. Yan po yung magiging natin dyan, hatol. So titira po dyan si Fajardo ng 2 free throw, no? Plus ball possession. So maaari pa pong ma-disqualify yung player na gumawa na yon. So yan po yung natin. Ang tanong po dyan, dagdag na rin natin, yung player na po ba na yan na gumawa ng punching kay Fajardo, matatara din po sa team yung kanyang ginawa. Opo, pasok din po yan, no? Mapapasok po yan, additional team foul dun sa team po ng ng white. Okay? So, yun po yung natin, protocol dyan. So, ano pa po ang inyong kung meron po kayong katanungan, pwede po naman kayong magkomento, no? O PM po nyo po ako direkta. So, sa sitwasyon na yan lang po yung aking masasabi dyan, guys, no? So, thank you so much sa inyong pakikinig palagi. I hope may nakuha po kayong aral o tip dito sa ating pinag-aralan na to, kung ano po ang magiging resumption of the game kapag ganito po yung nangyari. Okay guys, bye-bye. Salamat po palagi sa pagsuporta nyo sa mga videos ko. Please, paki-follow and share lang po. Yan lang po ang may tutulong po ninyo para lumago pa po yung ating pag-aaral palagi. At dumami pa po yung makakapanood para matutunan po nila kung paano po yung tamang procedure o protocol kapag ganito po yung nangyari. Bye-bye and God bless you all. Be safe always.